초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Kinagabihan ay sabay-sabay kaming lahat na kumain, pero nang matapos kami ay biglang nag-ring ang phone ko. It was Amira. Sinagot ko ito habang nasa sala kaming lahat at nanonood ng Barbie dahil iyon ang gusto ng kambal. Kiana, Amira, napatawag ka? May problema ba? I ask. Napatingin naman sa akin si Mama, pero si Papa at ang mga anak ko ay busy sa panonood. Yeah? She sounds drunk? At may naririnig akong malakas na tugtog. Anong problema? Tell me, where are you? At saka, uminom ka ba? Tumingin ako kay Mama na kunot ang noo. Yeah, nasa bar ako with Ali. I can't go home. Nakainom kami parehas ni Ali. Napatampal na lang ako sa noo ko. Okay, just stay there and wait for me. Susunduin ko kayo. Huwag kang sasama sa kahit kanino ha, okay? Nag-alala ako. Anak siya ng senator, for faith's sake. Paano kung makilala siya sa mga tao tapos ganong kalagayan pa and she has no bodyguard, kaya mas lalo akong nag-alala. Bakit kasi nagiinom siya? Okay, Mommy. Thanks and I'm sorry. I heard her sobbed. She's crying and I don't know why. She's really drunk. Damn. Shh, I'll be there. Pinatay ko ang tawag pagkatapos kong tanungin kung saang bar siya. Sino yun, anak? Mama asked. Si Amira ma, nasa bar siya at nakiinom. Lasing pa. Kaya hindi siya makakapag-drive pa uwi. Can you look for the kids at susunduin ko lang po siya? Paalam ko. Napatingin naman sa akin si Papa. Samahan na kita, sabi niya. No pa, kaya ko na. Magpahinga na lang kayo, babalik din ako agad. Sigurado ka? Wala namang gagawin ang papa mo. Tanong ni Mama. Yes, Ma. Lumapit ako sa mga bata at nakatulog na pala sila sa lap ni Papa. Kami na ang bahalang maglipat sa kanila sa kwarto. Sabi ni Papa at tumango lang ako. I kissed them lightly on their heads. Tsaka ako pumanhik sa kwarto para magpalit ng damit. Nakapantulog na kasi ako. I just wear jeans, shirt at jacket. Mag-iingat ka, Kiana, sabi ni Mama. Opo. Sige po, mauna na ako. Tumango sila pareho at tinungo ko ang daan palabas at sa kotse ko. Tsaka ako nagmaneho papuntang bar. While I was on my way, I was thinking kung anong nagtulak kay Amira para magpakalasing. Wala naman siyang boyfriend, kaya walang breakup. Sa kumpanya nila, imposible. She can handle their business well. Sa vineyard nila, marami naman silang tauhan para doon. Her dad? Pwede, pero for sure, she'll tell me right away. O kaya, pwede rin namang dahil kay Ali. Baka nagpasama si Ali na mag-inom since close din naman siya kay Amira. Pero bakit siya walang sinasabi sa akin about dito? Nakakapanibago. Agad akong pumasok sa bar na makarating ako at puro amoy ng alak ang bumungad sa akin, pati na rin ang malakas na musika at nakakasilaw na mga iba't ibang kulay na ilaw. Ngayon lang ulit ako nakatapak sa bar nang dahil kasi sa nangyari almost 6 years ago ay hindi na ulit ako tumapak sa bar. It reminds me of every damn thing happened. Sa bar nagsimula ang lahat. Hinanap agad ng mata ko ang Amira Suarez pero masyadong madilim. Ilang tao ang nabunggo ko. Paniguradong nasa table lang si Amira. Inisa-isa ko ang table na nandoon pero wala sila. Teka, tama naman ang pinuntahan kong bar. Alright, baka nasa VIP area sila. Tama, at nasa second floor yon. Paakyat pa lang ako sa hagdan when someone grabbed my hand at hinila ako sa dance floor. Damn it. Hey, let go! Sigaw ko. Binatawan niya nga ako at nagsasayaw siya sa harap ko. He even put his hands on my waist
at gumiling. What the hell? Get your hands off me! Sigaw ko ulit tapos tumalikod pero pinigilan niya ako. I closed my eyes tightly. Pagbukas ko ng mata ko ay lumagapak ang isang sampal sa kaliwang pisngi niya. Hindi ako nakontento at sinuntok ko pa siya sa kanyang pisngi. Pinuno niya ako. Sorry na lang. May kaibigan akong kailangan puntahan. Ilang tao ang napatingin sa amin at nang aasar pero ang karamihan ay walang pakialam at tuloy lang sa pagsayaw. Damn it. Galit na sigaw niya. He was about to punch me pero mayroong mga kamay ang pumigil sa kamao niya and the next thing happened, he's lying on the floor unconscious. Gulat din ako sa nangyari pero ang mas ikinagulat ko ay ang taong kaharap ko ngayon at ang may gawa nung pagsuntok doon sa lalaking bastos. Bago pa ako bumalik sa sarili ay hinila niya ako palabas. Shit, bitawan mo ako? I said. Pero sa higpit ng hawak niya ay hindi ko mabawi ang kamay ko. You're hurting me, let go! Pero parang wala siyang naririnig. Zyron, ano ba? Sigaw ko. Sa sobrang bilis na pagkaladkad niya sa akin ay hindi ko na malayang nasa parking lot na kami at isinandal niya lang ako sa kotse. His arms were on both sides, caging me. What the fuck are you doing in this place? Nagbabagang mga mata niya ang nakatingin sa akin at igting ang kanyang panga. Sa sobrang lapit niya ay amoy ko ang hininga niyang napakabango. Shit. Huminga ako ng malalim at nakipagtitigan sa kanya. He's still so damn handsome. Let me go, I said coldly, without breaking the eye contact, kahit na nanghihina na ang tuhod ko sa ginawa ko. You're going back there? Gigil niyang tanong. Are you out of your mind? Binastos ka na nga, tapos gusto mo bang bumalik sa loob? Unang-una sa lahat, ano bang pakialam mo, ha? Pangalawa, oo, babalik ako sa loob. Tinulak ko siya pero hindi siya nagpatinag. Nagulat na lang ako nang hinampas niya ang kotse. Pulang-pula na siya sa inis. O galit o dahil sa nakainom siya. No. Matigas niyang sabi. Doon ako nainis. What the fuck is he want? Hindi niya ako pagmamay-ari kaya wala siyang karapatang kontrolin ako. Ano bang problema mo? Galit na sigaw ko. Hindi ako nagpunta rito para magpakasaya or what? You heard me? I'm here for Amira, so let me fucking go, Zyron. Huminga ako ng malalim. I didn't expect na sa ganitong paraan pa kami magkakausap ulit. What if I won't? What if I don't wanna let you go? Doon na lang ulit ako napatingin sa kanya. There's something in what he said I didn't understand. Damn it, naiiyak ako. Just, please, yumuko ako. Cookie. Naikuyom ko ang kamao ko. Don't call me that. Bakit parang ikaw pa ang may ganang magalit? The last time I remember, ikaw ang nang iwan. So why? May hinaon niyang tanong. Fuck. Nagulit-ulit ako when he punched the car's door. All of a sudden, pinasadahan pa niya ng kamay ang kanyang buhok. He's mad. He's really mad. Pero bakit ako ang tinatanong niya? He should know the answer of his question, right? Bakit siya nagkakaganyan? Bakit parang nagiging komplikado na naman ang lahat? At bakit ako nasasaktan para sa kanya? Tell me, Kiana, bakit? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at napapikit ako ng mariin dahil sa kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko sa simpleng ganun niya lang. Is this the really right time to fucking talk about what happened between the two of us? Tangina, I'm here for Amira at hindi para sa kanya. O hindi para sa pag-usapan ang nakaraan. It will all just bring back the pain he caused me. But I can't fucking move my feet and leave him kahit gustong gusto kong umalis at lumayo sa kanya.
Are you kidding me? Iyon na lang ang nasabi ko. What? He looked at me. And damn those eyes. Bakit at ako ang tinatanong mo? Hindi ba dapat sarili mo ang tinatanong kung bakit kita iniwan? Cold ko pa rin sabi. Even if I deep inside, I wanna break down. Huminga ulit siya ng malalim. You fooled me. You tricked me. Ginawa mo akong tanga, Zyron. Pinaniwala mo ako sa lahat ng kasinungalingan mo. Ano pa nga ba ang gusto mong marinig? You know what? Wala nang patutunguhan ang pag-uusapan natin ito. Hinawakan niya ako sa braso nang tangka kong umalis. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Tumaas ang kilay ko. And now, you're at it again. Pretending you don't know everything. Dumb thing, huh? I don't understand. Bakit kailangan mong magpanggap? Damn, Zyron. Will you stop? Tapos na tayo. Pinaniwala kita sa kasinungalingan ko? When did I fucking lie to you? Doon ako natigilan. Lahat ng ginawa ko para sa iyo noon ay totoo, Kiana. Pinaglalaruan niya ba ulit ako? Nakakapagod na. Tama na. Ayoko na. Tumigil ka na. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong paniwalaan. Hindi ko alam kung anong laro na naman ang gusto mong laruin. Spare me this time. Kinagat ko ang labi para pigilan ang luha ko. When will he stop? Mas lalo lang akong nahihirapan kapag ganito siya. Because I'm still in love with him. Mahal ko siya, pero hirap na akong paniwalaan siya sa kung ano man ang sasabihin niya. Natatakot kasi ako na baka kapag nahulog ulit ako sa patibong niya ay mas lalo lang akong dudurugin. Ngayon na unti-unti ko nang nabubuo ang sarili ko, hindi ako papayag may mga anak akong nakadepende sa akin. You doubted my love for you when I gave you everything. Binigay ko ang lahat para anong ginawa mo? Iniwan mo pa rin ako. Bakit? Hindi pa ba sapat lahat ng iyon? Hindi ba ako sapat? He shouted. Hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko. You're enough. In fact, you're more than I deserve. Pero bakit nagawa mo akong lokohin? I needed to save myself from you.